Sundalong Ukranyano ka na nagpapahinga sa sopa. Posibleng uminom ng soda o kumakain ng sitsirya. Magandang sandali ito ng pagpapahinga. Pero bigla mong naalala na may tungkulin ka pang dapat gawin. Kinuha mo ang kontrol at pinalipad ang interceptor drone. Isa na namang Shahid type na drone ng Rusya ang bumagsak. Mula sa sofa mo, napabagsak mong isang Rusong drone na daan-daang kilometro ang layo. Hindi mo kailangan nasa Ukraine para gawin yon. Nakaisip ang mga inhinyerong Ukranyano ng paraan para atakihin ng Russia mula kahit saan. At si Putin ay walang magawa, kundi panoorin habang sunod-sunod na napababagsak ang kanyang mga drone. Ayon kay Mikhailo Fedorov, Ministro ng Depensa ng Ukraine, nakabuo at naglunsad ang Ukraine ng bagong kakayahan na mas nagpapalakas sa kanilang interceptor drone. Ngayon, hindi na kailangan ng mga drone operator na nasa unahan ng labanan para magpalipad ng interceptor drone. Pwede na silang nasa kahit saan, kahit daan-daan o libu-libong kilometro ang layo. Sa Kyiv, maaaring napapalipad ang isang operator ng interceptor drone ng drone na sumisira sa isang Rusong Shahid sa Donetsk. Sa Lviv, pinakamalayo sa kanluran na malaking lungsod ng Ukraine, pwedeng nakahiga lang sa sofa ang operator habang ginagamit ang interceptor para wasakin ang mga Shahid sa Sumy, Zaporizhia o anumang bahagi ng Ukraine. Ayon kay Fedorov, pwedeng kontrolin ng mga tao mula sa ibang bansa ang interceptor drone ng Ukraine, kaya mas maraming pwedeng tumulong sa laban kontra Russia kahit wala sila sa Ukraine. Akala ng Russia ay alam na nila ang galaw ng mga drone operator ng Ukraine. Pero may nagbago. Pinatunayan na matitinding pagsubok ang bisa ng interceptor drone ng Ukraine kahit pinapatakbo ito ng mga taong daan-daang kilometro ang layo. Sa pagsubok na yon, ginamit ng operator ang Hornet Vision Control, nagawa ng Wild Hornets, at mukhang magpapabago sa digmaan. Nasa hilagang bahagi ng Ukraine ang operator ng drone na kumukontrol sa mga interceptor na ginamit para pabagsakin ang mga Shahid drone na nasa humigit kumulang 500 kilometro ang layo. May mga video na patunay sa bagong kakayahan ng Ukraine. Sa isang setup na parang ginagamit lang ng isang gamer para maglaro ng Call of Duty o PUBG, nakaupo ang operator ng drone sa harap ng isang computer. Sa screen, makikita ang live feed mula sa Sting interceptor drone na nasa 2,000 kilometro ang layo. Hawak ang controller, gumagawa ang operator ng maliliit na pagbabago na agad na makikita sa galaw ng interceptor sa screen. Ito ang digma ang kinokontrol mula malayo. Ibig sabihin, kahit ordinaryong gamer ay pwedeng gumanap ng malaking papel sa pagtatanggol ng himpapawid ng Ukraine laban sa mga drone ng Russia. Ang bagong teknolohiyang ito ay 1 taon ding ginawa ayon kay Fedorov sa isang post sa Telegram noong Abril 23 kung saan inilantad niya ang bagong inobasyon na nilikha ng Ukraine para labanan ng banta ng Shahid ng Russia. 1 taon na mula nang sinimula ng Brave One ang pagdevelop at pagsubok ng remote control tech para sa interceptor drone. May kumpirmadong resulta na napabagsak ang mga target kahit sa daan-daan hanggang libu-libong kilometro ayon kay Fedorov. Ginagawa ng Brave One ang layunin ng pagkakalika nito. Inilunsad ng Ukraine noong 2023. Ang Brave One ay isang hub at defense center na suportado ng gobyerno na nagbibigay daan sa Ukraine na suportahan at mag-invest sa mga gumagawa ng drone at mga startup sa buong bansa. Maaring magrehistro ang mga innovator sa platform at mag-invest ang Ukraine sa teknolohiyang makakatulong sa digmaan kontra Russia. Mukhang mahusay gamitin ng Ukraine ang pera sa malayo ang pagkontrol sa interceptor drones mula sa daan-daang kilometro ang layo. Malay mo, baka magamit ang teknolohiyang ito sa mga Ukrainian FPV drones sa hinaharap. Babaguhin nito ang takbo ng digmaan sa Ukraine at ipapaliwanag namin ito agad. Mas inuuna ngayon ni Fedorov ang kahalagahan ng bagong teknolohiya para sa depensa sa himpapawid ng Ukraine. Ukraine ang unang bansa na kapapalawak ng pagkontrol ng malayuan sa mga interceptor drone. Ayon kay Fedorov, ito ay halimbawa ng inobasyon at bagong pamantayan sa depensa sa himpapawid. Mukhang mabilis na kasunod ang mga gumagawa ng interceptor drone ng Ukraine sa bagong teknolohiyang ito. Mahigit 10 na ang nag-integrate ng remote-controlled na kakayahan sa kanilang interceptor system. Mahigpit na lihim kung paano ginagawa ng Ukraine ang lahat ng ito. At ganun nga dapat. Ayaw ng Ukraine na bigyan ng kahit anong palatandaan ng Russia na maaring magdulot kay Putin at sa kanyang mga tauhan ng ideya para gumawa ng katulad ng sistema na magagamit nila para hadlangan ang mga malalayong pag-atake ng Ukraine. Pagkatapos ng lahat, nagsisimula ng manguna ang Ukraine laban sa Russia sa aspetong yon. Noong Marso, unang beses na mas maraming drone ng Ukraine ang pumasok sa Russia kaysa drone ng Russia sa Ukraine mula nang magsimula ang pananakop ni Putin.
Mahalaga ang pagpapanatili ng kalamangan ng Ukraine, lalo na habang pinapaigting nila ang kanilang mga long-range drone para mas mapanganib at eksakto. Ngayon, may bagong kahangahangang teknolohiya ang Ukraine. Ipinapakita nito ang papel ng mga drone na kayang kontrolin mula sa daan-daan o kahit libu-libong kilometro ang layo sa hinaharap ng digmaan. Magsisimula tayo sa mga piloto na binanggit ni Fedorov sa kanyang pahayag. Noon, ang mga pilotong iyon ay labis na nalilimitahan dahil kailangan nilang manatili sa loob ng saklaw ng mga drone na ginagamit nila. Para sa mga operator ng interceptor drone, kadalasan ay nangangahulugan ito ng pananatili sa loob ng mga lungsod na tinatarget ng Russia gamit ang kanilang mga Shahid. Sa frontline, ibig sabihin nito ay hindi maaring masyadong umatras ang mga FPV drone operator dahil kung hindi, babagsak lang sa lupa ang kanilang mga drone at hindi makakapagpatrolya sa mga kill zone. Ganun yun. Na-eliminate ng Ukraine ang record na 35,351 sundalong Ruso noong Marso 2026 na sinundan pa ng 2 iba pang buwan. Dahil dito, lumampas sa 90,000 sundalo ang bilang na nasawing sundalo ng Russia sa unang quarter. Ang pangailangang mapalapit ay problema na sinasamantala ng Russia. Noong Oktubre, iniulat ng Business Insider na inutusan ng Russia ang paghahanap at paghuli sa mga piloto ng drone defense ng Ukraine. Ang mga drone pilot ng Ukraine ang pangunahing banta at pinakamahalagang target ng mga drone operator ni Putin. Ginamit ng Russia ang missile at bomba para sirain ang mga sentro ng operasyon ng drone ng Ukraine sa sarili nitong teritoryo. Malinaw na problema ito sa harapan. Alam ng Russia na hindi malayo sa likod ng linya ang mga FPV drone operator ng Ukraine dahil may sarili rin silang mga drone operator. Kahit sa lungsod ng Ukraine na may interceptor, alam ng Russia na isang suwerting tama ng missile ay kayang magpatumba ng base ng mga operator at pahinain ang depensa ng lungsod. Pero dati, ganito ang kalagayan. Dahil sa bagong remote control na teknolohiya ng Ukraine, pwede na magpalipad ng drone mula sa napakalayo ang mga operator at nagbago na ang buong laro. Hindi na kailangan magsama ang mga piloto sa isang silid ng operasyon. Pwede na silang magkalat at pumwesto kahit saan. Mas mababa na ang panganib sa mga operator ngayon. Kung tamaan man ng Russia gamit ang drone o missile, isa lang ang mawawala. Magkakaroon pa ng 12-12 ng iba pa. Lahat ay nasa hindi halatang mga lokasyon. Tumutulong sa depensa ng Ukraine gamit lang ang laptop at control pad. Kung usapin ng rekurso ang digmaan, nakahanap lang ang Ukraine ng bagong paraan para mapababa ang kanilang gastos, tao man o iba pa, habang nagbibigay ng pinakamaraming pinsala sa Russia hanggat maaari. Balikan natin sandali. Ilang beses na nating nabanggit ang FPV drone operator. Sa ngayon, gamit ng Ukraine ang remote control tech sa interceptor drones. Malamang hindi magtatagal ang ganong sitwasyon. Sabi ni Fedorov, scalable at pwedeng ipamahagi kahit saan ang bagong sistema ng Ukraine. Mga 10 o higit pang kumpanyang gumagamit ito ngayon ay pawang interceptor makers na may saysay dahil pangunahing prioridad ng Ukraine ang pagharap sa banta ng Russia mula sa himpapawid. Pero malamang hindi magtatagal at sisimulan na rin ng mga gumagawa ng FPV drone sa Ukraine na isama ang bagong teknolohiyang ito sa mga drone na ginagamit ng Ukraine sa mga kill zone na nabuo ng Ukraine sa prente. Ang mga ganitong inobasyon ang nagpalakas sa depensa ng Ukraine laban sa agresyon ng Russia na mahigit 4 na taon at nagsisimula pa lang sila. Marami pang susunod. May mga bagong paraan na ginagawa para payagan ng Ukraine na magpadala ng kanilang interceptor drones. Huwag kayong alis dahil malapit na naming ibunyag kung ano ang mga ito. Bago natin gawin yon, mabilis ang paalala lang na pinapanood ninyo ang The Military Show. Kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong makita, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel. Linggo-linggo naming binubusisi ito. Balikan natin saglit ang interceptor drones ng Ukraine. May dahilan kung bakit inuuna ng Ukraine ang pagpapabuti ng bahaging ito ng kanilang drone army. Pinatutunayan ng interceptor drones ang kanilang pagiging epektibo, suportado pa ng datos. Ang P-1 Sun ang isa sa mga unang drone ng bagong henerasyon na ipinakilala ng Ukraine. Ang drone ng Skyfall na ipinakita sa 2025 Dubai Air Show ay nagpapakita kung bakit mahalaga ang mga interceptor. Gawa mula sa 3D printed na airframe na malaking tulong sa pagpapababa ng gastos hanggang sa mas mura pa itong gawin kaysa sa murang Shahid type na mga drone na inilulunsad ng Russia sa Ukraine. Ang P-1 Sun ay ginagawa na sa libu-libong piraso bawat buwan nung ito ay pinakilala. Hanggang ngayon, pinapakita ng interceptor drone kung gaano ito kahalaga sa Ukraine. Ayon sa ulat ng Pravda noong Abril, 23 ang P-1 Sun lang ay nakaharang na ng mahigit 3,000 Shahid type na drone ng Russia mula umpisa ng 2026. Binigyang diin ni Hanna Vozdia, tagapayo ng Ministro ng Depensa ng Ukraine,
na nakagawa ang mga tagagawa ng Ukraine ng interceptor drone na nagkakahalaga lang ng hanggang $3,000 na nagbibigay daan sa puwersang pandepensa na humarang sa hanggang 70% ng Shahid type na drone ng Russia. Tandaan mong porsyento, babalikan natin mamaya. Ibinunyag din ni Vozdyar na 4 sa 5 sa pinaka-epektibong interceptor drone na ginagamit ng Ukraine. At binanggit niya ang P-1 kasamang naunang nabanggit na Sting, ang Merops at ang Biskavka ay nilikha ng mga pribadong kumpanyang Ukrainian. Isa lang sa 5 ang bahagi ng joint development ng Ukraine at UK. At lahat ay humahadlang sa pagtatangka ng Russia na gamitin ang mga drone nito para makalamang sa Ukraine. Sa mas malawak na pagtingin sa bisa ng mga interceptor drone ng Ukraine, iniulat din ng Pravda ang mga komento ni Fedorov tungkol sa epekto ng mga ito sa digmaan. Sabi ni Fedorov, Nito Marso lang, record na 33,000 drone ng Russia ang nawasak na interceptor drone ng Ukraine. Maring mukhang kakaiba ang bilang na yan sa una. Madalas nating pinag-uusapan ang paggamit ng interceptor laban sa Russian Shahid drone na siyang mga pangmalayong drone na pang-atake na ipinapadala ng Russia laban sa Ukraine. Ayon sa ABC at Air Force ng Ukraine, nagpakawala ang Russia ng 6,000, 400 at 62 long-range drone sa Ukraine noong Marso. Hindi kasya ang 33,000 sa 6,000, 462. Kaya anong ibig sabihin nito? hindi lang Shahid drone ang pinabagsak ng mga interceptor ng Ukraine. Sabi ni Fedorov, kayang patamaan ng mga interceptor ng Ukraine hindi lang Shahid drone, kundi pati Zala, Gerbera, Molnaya, Orlan at iba pang drone ng Russia. Kasama rin sa mga tinatarget ang mga loitering drone, pati na rin ang mga reconnaissance drone at marahil pati ang FPV at fiber optic drone na sinusubukang gamitin ng Russia laban sa Ukraine. Kung drone ito na may sariling warhead, nagiging target ito ng interceptor ng interceptor. At kapag isinama mo pa ang bagong kakayahan ng mga operato ng Ukraine na magpalipad ng kanilang mga interceptor mula sa daan-daang kilometrong layo, may panibagong problema na naman ng Russia na hindi nito kayang lutasin. Nasira ang mga drone nito at hindi ito makapigil. Sinabi naming may darating pang bagong inobasyon sa mga interceptor. May mga piloto sa Ukraine na kayang magpalipad ng interceptor mula malayong distansya. Sunod, ang pagdevelop ng mga teknolohiya na magdadala sa mga interceptor drone ng mas malapit sa kanilang mga target bago sila ilunsad. Noong Abril 21, iniulat ng Breaking Defense na muling nagawa ng Ukraine ang isa pang world first. Sa pagkakataong ito, inilunsad ng Ukraine ang ilan sa kanilang mga interceptor drone mula sa isang unmanned surface vehicle. At ang mga drone na yon ay siyaka pinabagsak ang isang Russian Shahid. Makikikita natin dito ang integrasyon ng himpapawid at dagat na ikinagulat ng Russia. Naglabas ng footage ang Ministeryo ng Depensa ng Ukraine tungkol sa insidente at sinabing ika-400 at ika-12 Brigadang Nemesis ang nagsagawa ng operasyon. Pag-isipan ng epekto nito sa depensa ng himpapawid ng Ukraine. Kadalasan, ang mga long-range drone ng Russia ay inilunsad mula sa mga teritoryong ilegal nilang sinakop sa Crimea at silangang Ukraine, hindi mula sa loob ng Russia. Dahil sa inubasing ito, nagkaroon ng kakayahan ng Ukraine na magpadala ng marine drone sa Black Sea para maglunsad ng mga interceptor laban sa mga drone na inilulunsad mula sa sinakop na teritoryo at pabagsakin ng Russian Shahid drone bago makalapit sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Kung mapalawak na Ukraine ang estratehem ito, maaring mawala ng silbi ang Crimea bilang base ng drone. Kayang pabagsakin ng mga interceptor mula sa unmanned sea platform na kinokontrol ng mga operator mula sa kaloob-looban ng Ukraine ang bawat Shahid na susubukang ipadala ng Rusya mula sa peninsula. Ito ay malalim na depensa sa himpapawid na hindi dapat kayang gawin ng interceptor drone. Sa totoo lang, may mga bagay na di dapat gawin ng Ukraine pero ginawa pa rin nila. Ang paglilinis sa Black Sea Fleet na naging dahilan kung bakit posible ang paggamit ng kanilang marine drone sa ganitong paraan ay isa sa mga iyon. Napilitan ng Rusya na bawiin ang fleet nila mula Crimea matapos sirain ng mga drone at missile ng Ukraine ang isang katlo nito. Sa pinakabagong inobasyong ito, maaring samantalahin ng Ukraine ang pag-atras na yon. At kung sakaling makatagpo ang mga marine drone na may dalang mga interceptor ng target na sulit pabagsakin, magagawa nila ito nang alam nilang ang mga interceptor drone na mawawala sa pag-atake ay nagkakahalaga lang ng ilang libong dolyar bawat isa. Sa totoo lang, napakatalino nito mula sa Ukraine. At hindi lang ito natatanging paraan na ginagamit ng Ukraine para pakawalan ng kanilang mga interceptor laban sa mga long-range drone ng Rusya. Isang araw, matapos ang balita sa Marine Vessel Innovation, ibinunyag ni Militany na nagpapalipad na rin ang Ukraine ng interceptor drone na naka-attach sa mothership drone sa himpapawid. Ginagamit ng Ukraine ang Thora drone bilang airborne carrier ng mga interceptor. Ang Thora ay may flight endurance na hanggang 90 minuto para sa electric version
at hanggang 200 at 40 minuto para sa baryanteng gumagamit ng combustion engine. At may saklaw na hanggang 400 kilometro. Perpektong loitering drone ito na ginamit ng Ukraina noon sa reconnaissance at may 2 underwing hardpoints na parang mini fighter jet. Maaaring maglagay ang Ukraina ng ilang interceptor sa mga hardpoint na yon at paputukin ang mga ito na parang mga misil laban sa paparating na Shahids para mapabagsak ang mga ito. Sobrang galing nito. Parang kulang ang salitang innovative para ilarawan ang pag-unlad. Ang meron ng Ukraina dito ay isang drone na kayang manatili ng ilang oras sa ere habang nagbabantay para sa mga paparating na Shahids. Kapag sinamahan pa ng remote na teknolohiya sa interceptor drone ng Ukraina, magkakaroon ka ng isa pang sandatang kayang ilunsad anumang oras at eksaktong lumipad sa target, kahit mas malayo pa sa kaya ng Thor A. 2 operator gamit ang laptop at controller ay natutulungan sa pagpapatakbo ng mga drone. Napakataas ng antas ng pagiging malikhain ng Ukraina. Ipinapakita rin ito ang isang bagay. Hindi kailanman makakasabay ang Rusya sa bilis ng pagbabago ng Ukraina. Ilang buwan pa lang ang lumipas, interceptor drones nang gamit. Ngayon, interceptor na iniludunsad mula sa ibang drone at kinokontrol ng mga operator na posibleng nasa sofa lang sa Kiev sa abot ng alam ng Rusya. Lahat ng mula sa Ukraina na yon ay para palakasin ang depensa sa himpapawid. Kahit naungusan ng Ukraina ang Rusya sa long-range drone, patuloy pa rin ang pagpapadala ng Rusya ng libu-libong Shahid at iba pang drone sa Ukraina bawat buwan. Alam ng Ukraina na malaking problema ito. Nalilito ng mga kawan ng Shahid ang air defense, kaya nakakapasok ang mas delikadong ballistic at cruise missiles ng Rusya. Gusto ni Fedorov na marating ng Ukraina ang puntong nasasabat nila ang kahit 75% man lang ng mga projectile ng Rusya para labanan ng banta. Tiyak na matahas ang target na ito, pero nagsisimula na rin itong magmukhang kayang-kaya. Makakatulong ang Ukraina sa pagpapatibay ng interceptor gamit ang mga inobasyong natalakay natin. Ang teknolohiyang dating solusyong pang maikling distansya ay ngayon kaya nang pigilan ang Shahid Swarm bago pa ito umabot sa depensa sa himpapawid na dapat sana nitong madaig. Palapit na rin sa target na 75% ang Ukraina. Noong Abril 3, naglunsad ang Rusya ng pag-atake gamit ang 570 projectile ayon sa Center for European Policy Analysis. Nagawang pabagsakin ng Ukraina ang 500 at 41 sa mga projectile na yon na nagbigay ng interception rate na halos 74%. Kung nadagdagan pa ng mga 1% pa, sana ay naabot na ang target. Oo, naitala ang mga numerong ito para sa pag-atake ng Rusya. Pero noong Marso, umabot na sa halos 75% ang Ukraina. Noong Abril 3, iniulat ng Ministry of Defense na Ukraina na naitaboy ng air defenses na Ukraina ang 70.25% ng drone at 74% ng missile ng Russia na may interception rate na 80.7%. Tama ang direksyon ng Ukraina. Ang mga operator na kayang kontrolin ang mga interceptor drone mula sa kanilang mga sofa, posibleng nasa ibang bansa pa, ay nangangahulugan lang na maaari silang mag-operate ng ligtas habang mas nakakatulong sa mga layunin ng Ukraina sa pagsabat. Ang nakikita natin dito ay simula ng isang malaking bagay. Isang bagong bersyon ng air defense na tumutugon sa kahingian para sa maraming patong ng depensa na inilatag ni Fedorov. At ginagawa ito gamit ang mga teknolohiyang drone na mas mura at mas matalino kaysa sa mga drone na Shahid na ginagamit ng Rusya. Ibibigay ng Ukraina ng lahat para magkaroon ng ganitong teknolohiya ng mas maaga pa sa digmaan. Pero ngayon ay meron na sila nito. Isa na namang serye ng mga inobasyon na ipinanganak mula sa pangangailangang pigilan si Putin ang narito na. At ito ay nagbabadya ng kapahamakan para sa isa sa pinaka-epektibong estratehiya ng Rusya. Ngayon, interceptor drone ang minamanyobra mula SOFA. Bukas, posibleng FPV at reconnaissance drone naman ang susunod na pinapalipad sa mga kill zone na daan-daang milya ang layo, maratiling epektibo at tulungan ng Ukraine na mas maprotektahan ang mga sundalo nito. Kung ang pagpapanatili ng lakas tao ang prioridad ng Ukraine, ang pagbuo ng isang hukbong panghimpapawid na drone tulad dito, ang paraan para mapanatiling ligtas ang kanilang mga tao. Ni kami mismo ay hindi inasahan ito. Hindi namin maiwasang magtaka kung ano pang ibang mga pakulo ang inihahanda ng mga pinakamagagaling na isip sa Ukraine na hindi pa namin naririnig. Totoo ang hukbong robot ng Ukraine. At hindi lang ang operasyon nito, sa himpapawid ang magpapabaliw kay Putin. Sa lupa, ang mga robot ng Ukraine ay nakakamit pa ng mas marami pang kauna-unahan sa mundo. Dinudurog nila ang kalaban at pinalalaya ang teritoryo. Matutunan mo ito sa panonood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mong mag-subscribe sa The Military Show para hindi mo ma-miss ang susunod na nakakabaliw na imbensyon mula sa mga mapanlikhang inhinyero ng Ukraine. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.